Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 31, talata 1 hanggang 11. Nilayasan ni Jacob si Laban. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinakamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Napuna rin niyang nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, "Magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita." Pinasabihan ni Jacob si Raquel at si Leah na tagpuin siya sa parang na kinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, "Napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama, hindi na tulad ng dati. Subalit hindi ako pinabayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Alam ninyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin. Ngunit hindi ipinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. Kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin ay ang batik-batik, ang buong kawan ay nanganganak ng ganoon. Ang Diyos ang may kaloob na mapasa akin ang kawan ng inyong ama. Sa panahon ng pag-aasawa ng mga hayop, ako'y nanaginip. Nakita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos at ako na may sumagot." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Genesis chapter 31, verse 14 to 26. Sinabi naman ni Raquel at Leah, "Wala na kaming mamanahin sa aming ama. Dayuhan na ang turing niya sa amin. Ipinagbili niya kami at nilustay ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Kaya ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay sa amin at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos." Isinakay niya sa kamilyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kanaan, sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Wala noon si Laban sapagkat nanggugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala iyon ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tulda ng kanyang ama. Nilinlang ni Jacob si Laban na Arameo. Hindi niya ipinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulubundukin ng Gilead. Dala ang kanyang lahat niyang ari-arian. Hinabol ni Laban si Jacob. Makaraan ang 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis nila Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng Gilead. Pagkaraan ng 7 araw. Nang gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanya, huwag pagbabantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo ng kanyang tulda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tulda si Laban sa kaburulang iyon ng Gilead. Tinanong ni Laban si Jacob, "Bakit mo ako nilinlang at itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag?" Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw na pag-aalay ng aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-31 ng Genesis, versikulo 23 hanggang 33. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol si Jacob.
Inabot nila ito sa bulubunduki ng Gilead pagkaraan ng 7 araw. Nang gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang huwag pagbabantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tolda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulang iyon ng Gilead. Tinanong ni Laban si Jacob, bakit mo ako nilinlang at itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana inihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa saliw ng tamburin at alpa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong mahagkan ang aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito. Kung sa bagay kaya kitang saktan, ngunit hindi ko yun gagawin, sapagkat kagabi sinabi sa akin ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang pagbantaan sa anumang paraan. Alam kong ginawa mo ito dahil sabik na sabik ka nang umuwi sa inyo. Subalit bakit mo naman ninakaw ang aking mga Diyos? Sumagot si Jacob. Natakot po ako na baka hindi ninyo pasamahin sa akin ang inyong mga anak. Ngayon, kung makita ninyo ang inyong mga Diyos sa sino man sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang naritong mga kamag-anak natin. Tingnan ninyo kung mayroon kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Hinalughog ni Laban ang tolda ni Jacob, ang kay Leah, at ganun din ang sa 2 aliping babae. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos. Pumasok din siya sa tolda ni Raquel. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 31, versikulo 34 hanggang 44, at ang sabi, ngunit naitago na nito ang mga Diyos-Diyosan sa upuan na nasa likod ng kamelyo, at iyon ay ang kanyang inuupuan. Hinalughog na mabuti ni Laban ang buong toldang, ngunit wala siyang makita. Sinabi ni Raquel sa kanyang ama, huwag po kayong magalit sa akin, kung sa harapan ninyo hindi ako makatayo, sapagkat ako po'y mayroon ngayon. Patuloy na naghanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Nagalit ng gusto si Jacob at tinanong niya si Laban, ano bang pagkakasala ang ginawa ko sa inyo? May batas ba akong nilabag at gayon na lamang ang paghahalughog ninyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sino man sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyong hatulan tayo ng ating mga kasamahan. 20 taon tayong nagkasama, patuloy ang pagdami ng inyong mga tupat kambing, at ni isang tupang barako sa kawan ninyo'y di ko pinangahasang kainin. Kung may tupang sinila ng mababangis na hayop, hindi ko na ipinapakita sa inyo. Pinapalitan ko agad. Pinipilit ninyo akong magbayad ng anumang nawawala, maging iyo'y ninakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon akong nagtiis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Iyan ang nararanasan ko sa loob ng 20 taon kasama ninyo. 14 na taon na akong naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae, at 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinasamba ni Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako ng walang kadala-dala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod, kaya kagabi pinagsabihan niya ako. Sinabi ni Laban kay Jacob, ang lahat ng dala mo'y akin, aking mga anak, aking mga apo, at aking mga kawan. Ngunit ano pa ang aking magagawa? Ang mabuti, gumawa tayo ng kasunduan. Magbunton tayo ng bato na siyang magpapaalaala sa ating kasunduan. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Good evening, everyone. Our devotion for today is from the book of Genesis chapter 31, verse 45 to 55. At kumuha si Jacob ng isang bato at itinindig na pinakaalaala. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga kapatid, manguha kayo ng mga bato, at kumuha sila ng mga bato at kanilang ginawang isang bunton, at sila'y nagkainan doon sa malapit sa bunton. At pinanganlan ni Laban Jegar Hasadotha, datapot pinanganlan ni Jacob na Galaad. At sinabi ni Laban, ang buntong ito ay saksi sa akin at sa iyo ngayon.
Kaya't ang pangalan niya'y tinawag na Galaad at Mispa sapagkat kanyang sinabi, bantayan ng Panginoon ako at ikaw pag nagkahiwalay tayo. Kung pahirapan mo ang aking mga anak o kung mag-asawa ka sa iba bukod sa aking mga anak ay wala tayong ibang kasama. Tingnan mo ang Diyos ay saksi sa akin at sa iyo. At sinabi ni Laban kay Jacob, narito ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito na aking inilagay sa gitna natin. Maging saksi ang buntong ito at saksi ang bato ito na hindi ko lalagpasan ang buntong ito sa dako mo. At hindi mo lalagpasan ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito sa papapahamak sa amin. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nacor, ang Diyos ng ama nila ay siyang humatol sa atin. At si Jacob ay sumumpa ng ayon sa katakutan ng kanyang amang si Isaac. At naghandog si Jacob naghain sa bundok at tinawag ang kanyang mga kapatid upang magsikain ng tinapay, at sila'y nagsikain ng tinapay at sila'y nagpaparaan ng buong gabi sa bundok. At bumangon maaga sa kinamagahan si Laban at hinagkan ng kanyang mga anak na lalaki at babae at pinabasbasan ang himaon at umuwi si Laban. This is our word for today. Amen.